Guys, review natin 'tong Hug amplifier, yung sobrang affordable na amplifier sa Shopee. Tingnan natin kung uubra. So, ayan, i-unbox lang natin saglit. Or basahin muna natin yung mga ano niya, features. Meron siyang AC, tapos meron din siyang option na DC 12 volts. So, pwede siya sa sa mga sasakyan, sa jeep. Yan, tapos may control siya ng bass and treble. Yan, ang kagandahan sa kanya, yung impedance niya, meron siyang 4 ohms stable. Pag meron kang 4 lang yung 4 ohms yung impedance ng speaker mo, pwede. Yung iba kasi pag 8, mahirap. Medyo magulo yung impedance na yan ibang topic yan. Pero ito nga, ayan, stable siya sa 4 at saka sa 8. So, good yun, no? Para sa presyo niyang around, lang, 550. Buksan na natin, ha. So, ayan lang yung laman niya talaga. Yun, meron siyang radyo, meron siyang digital MP3 player, USB. Ayan. Meron pa siyang micro SD. And ang kagandahan, meron pa siyang Bluetooth. So sa ganung presyo, halos binigay na lahat sa'yo. Pero yun nga, titingnan pa natin yung tunog mamaya kasi baka hindi naman niya kayang bayuhin yung speakers ko. So ayan, may mic input na rin. Dalawa pa. May mic volume control and echo. Yun nga, meron siyang treble and bass control. Wala siyang mid. Tapos eto yung volume niya. Meron siyang mode yun. Yun nga yung para sa radyo, sa USB MP3 player, tsaka Bluetooth. Ayan. Napaka-simple lang niya. Ayan. At dahil nga may radyo siya, meron siyang antena. Ayan. Ito yung likod niya. May AC. Diba? At ang kagandahan, meron siyang DC 12 volts, 15 amps, left and right na ayan, output ng speaker. Ang weirdo, for 4 to 16 impedance, di ba? Di, okay lang yan. Tapos meron siyang input. Yan. Yung left and right pag gusto mo ikabit sa TV o sa ibang sa ibang players, DVD players. Meron pa bang DVD players? Basta ibang players. Hindi ko na siya iti-tear down pero feeling ko ang chip nito. By the way, ang tawag nga pala sa ganitong amplifier Class D or switching. Ayan. Maliit na yan. Hindi yan kagaya ng malalaki. Yung mga Class AB. Kaya mas hindi to ganun kainit. Tsaka kaya nito mag-produce talaga ng mataas na power. Kahit maliit lang siya. Pero yung 300 watts na yan, joke time yan. Madalas yan, yung PMPO peak. Usually nasa to. Kung ang laman niya ay TP3116, malamang nasa 50, around 50 RMS. Yan, ganun din naman yung speaker ko Ito yung speaker ko, wait lang. Pakita ko lang sa inyo. Ito, yung Daiichi na yan. Bali dalawa, ayun yung isa. 300 watts din daw yan, pero malamang nasa ganun din yan, 50 watts RMS. Yung sinasabing 300, mga peak yun. Hindi yun sustainable. Pag sinagad mo ng ganun, sabog yan. So wait lang saglit, set up ko lang para testing natin yung tunog. 2 hours later. Ayan na guys, moment of truth tayo. O ayan, kinabit ko na kabilaan yung dalawang speakers. Nga pala hindi ko nabanggit, may kasama pang remote yan, o diba? Pet malo talaga Open natin. Testing natin muna yung radyo. Bale FM lang siya, wala siyang AM. Mode, pinutin mo lang yung mode. Ayan. Bale, yung gamit kong mic, tinanggal ko muna yung noise cancellation niya. Wait, baka hindi nyo narinig yun, Pause muna natin. Bale guys, ginawa ko sa microphone na gamit ko, tinanggal ko muna dine-activate ko muna yung noise cancellation para marinig nyo yung background music. Pero syempre hindi nyo maririnig yung totoong quality niyan unless kayo mismo yung nandito. Iba kasi yung magiging result niya pag pinapanood nyo na sa YouTube. Pero more or less, makakuha kayo ng idea. Tsaka sasabihin ko naman sa inyo, i-describe ko naman.
Ayan. Hindi ganun kalinis yung radyo niya, no? Kasi yung antena niya, ayan, nakikita nyo naman, maikli lang. Ayan. Pero masasabi ko ha, kaya niyang i-drive yung dalawang speakers. Kaya niyang i-drive sa liit niyang yan. So, palit naman tayo ng mode, no? Testing natin tong line. Line. Or etong USB. Testing natin, ha? Bali, kakabit mo lang naman yan dyan. Ayan. Automatic yung reading. Ayan. Lipat natin. Ayan. Hindi ko masyado malakasan kasi medyo gabi na eh. Pero, try ko lang saglit, kalahati. Ayan. Magalit kapitbahay. Pero, kaya niyang i-drive. Kahit lakasan ko pa, kaya niyang, bayuhin yung woofer. Masasabi ko, kaya niya talagang bayuhin. So, nasa 50 watts RMS talaga yung power na ito. Kasi kung hindi, makukulangan. Pag nilakasan ko, magkiklip. So, ayan. Grabe, unbelievable yung tunog nito. Sa price niyang around 500 pesos. Teka, off muna natin. Bali yung Bluetooth niyan, na-test ko na rin. At ang masasabi ko lang talaga, napakalinis. Lalo na kapag yung cellphone ninyo may Dolby Atmos. Ang ganda talaga. Hindi ko kasi ma-actual test kasi yung isa lang tong cellphone ko eh. Kapag nagbibideo ko, hindi pwedeng isabay yung yung YouTube. Tapos na-testing ko na rin yung ito yung wireless mic na AT105. Na-test ko na rin. Ang masasabi ko lang, good naman. Hindi pang professional level, pero kung mahilig ka lang naman mag-karaoke, kasiyahan lang, goods na. Hindi ko pa lang siya natetesting yung direkta yung mic dito. Kasi yung wireless mic na yun, yung AT105, medyo maganda rin yung timpla ng tunog nun. Pero okay na rin. Good na yan, biruin mo ha, kasi kung ang laman nga niyan ay ang module niyan ay TP3116, nasa na yun eh, kung ang bibilhin mo chip lang, feeling ko nasa 200 na yun, tapos bibili ka pa ng case, tapos may FM radio pa, may Bluetooth module pa, tapos may AC, tapos meron pang knobs. Sobrang sulit na rin talaga. Hindi ko alam kung mabubuo mo yan sa halagang 550 pesos. Actually, pag may voucher nga to, maabot lang to ng around 500 pesos lang eh. So, sulit na talaga. Tapos may remote pa. So, sa halagang 500 guys, binigay na lahat sa'yo. May USB MP3 player pa. So, ang tanong na lang guys, kung magtatagal ba to. Pero, hindi siya ginamit-gamit ko ng matagal. Kanina, hindi naman umiinit eh. Usually, yung mga switching amplifiers naman, class D, nagtatagal naman at saka, hindi talaga mainit. Sobrang efficient, 90%, mga ganun. Pero syempre, yung quality ng pag-assemble nila, ewan natin. I-update ko na lang kayo bahalang araw kung masira man to. Yan. So, ayun lang guys. Kung gusto nyo mag-order nito, lalagay ko na lang yung Shopee link sa description. So, ayun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video.